Sabi ni Ombudsman Boying Remulla, yung epicenter daw ng flood control ay nasa Davao City. Kunwari, nagulat tayo Kunwari, hindi ko to na-content nung mga nakaraan pa na gagawin ng administration ngayon ay isisisi na nila ito sa mga Duterte at sa dating administrasyon. Ang daling i-predict naman ng gagawin ninyo. Nahulaan namin na isisisi nyo talaga ito sa mga Duterte kasi wala na yung issue dito sa mga mastermind na may pakana ng flood control ngayong administrasyon. Kasi matatandaan natin na yung pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na budget para sa flood control mula 2023 hanggang kasalukuyan ay umaabot na ng 1 trilyong mahigit na pondo sa flood control. Ginagawa nyo naman tanga-tanga yung mga tao. Ginagawa nyo namang stupido kami. Alam naman natin na ang baha ay nandito sa Manila. Tama, binabaha yung Davao City, pero yung mga kababayan natin sa Davao, majority of them, hindi naman nagrereklamo sa baha kasi yung baha sa kanila ay hindi kagaya ng pagbaha dito sa Manila. 'Di ba? At dito sa mga karatig na lugar na probinsya, dito sa Luzon, yung ibang baha nga rito kahit tag-init may baha lubog sa tubig ang mga kabahayan, lalong-lalo na dyan sa may bandang Bulacan at Pampanga. Hindi ba? Napakalayo naman ng Davao City sa Luzon and Davao City nasa Mindanao. Ano yun? Kapag gumawa ka ba ng flood control sa Davao City, maiibsan yung pagbaha dito sa Luzon? Ganon ba yon? Walang problema kung mag-iimbestiga sila sa Davao City. Pero sana naman, imbestigahan ninyo lahat kasi hindi lang naman Davao City ang binaha. Mas malala ang baha rito. Imbestigahan nyo po sana lahat ng lugar na binaha. Puntahan nyo kaya yung Bulacan. Puntahan nyo kaya yung sa Pampanga. Yung sa QC na halos lagpas tao yung baha. Dalawin nyo kaya yung Manila. Ayon kay Mayor Isko Moreno, napakalaki ng pondong inilaan doon. Pero lubog sa baha, especially sa distrito ng second winner na hindi kinikilala ng Supreme Court na si Congressman Abante. Puntahan nyo kaya yung mga yan. 'Di ba? At napakarami pang lugar sa diyan mismo sa Cavite, baluarte mo po, Ombudsman Boying Remulla. Tuwing umuulan na lang, laging baha dyan sa Cavite. Bakit hindi nyo po imbestigahan? Grabe kayo. Wala na talagang mangyayari sa imbestigasyon ng flood control sa administrasyon ngayon. Kasi puro cover up, puro diversionary tactics. At ginagawa pa nila tong weapon para dun sa mga kalaban nila sa politika. At yung iba naman, yung ginawa nilang pagnanakaw, ginagawa pa nilang bandera para sila pa yung maging bida doon sa kalugar nila. 'Di ba? May mga picture pa ng mga politiko nagbibigay ng libreng sakay sa bangka. Gusto nyo pa, kayo pa hero, kayo na nga nagnango, kayo pa hero, no? Ang lulupit nyo naman. Si Saldico, malaya pa rin, hindi pa rin nakakabalik sa Pilipinas. Si Martin Romualdez, wala pa ring warrant of arrest. Nagbaliktaran na yung mga witness. Although may marami pa rin namang natitira, yung mga nag-deliver ng maleta ay bumaliktad na yung mga nagtestimonya against dito kay Martin Romualdez. Kasi wala pa rin kasing kaso kung nakasuhan na yan noon pa, hindi sana nakulong na tong si Martin Romualdez, di ba? I-preserve lang natin yung issue ng flood control at hayaan na natin sa susunod na administrasyon. Paabutin natin sa next administration yung issue na ito at hayaan natin sila ang magpanagot sa mga buhayang nagpiesta
sa pera ng taong bayan. Sa ginawa nilang makasaysayan na pagnanakaw sa buong kasaysayan ng Pilipinas. May araw din kayo.